So, yun nga, ang aking masasabi, mga kababayan, so kayo na lang po siguro ang humusga kasi balita naman po yan. So, tapos na tayo dyan, dito tayo kay Amy Marcos. Nako, eto na. Mga kababayan, nais ko pong iparating sa inyo na bukod sa pagbaliktad ni Amy sa kanyang kapatid na kumbaga ako para sa akin, kayo, paki-comment nga mga kababayan, no? Kay Amy Marcos, anong matawag ninyo kay Amy na kapatid niya presidente tapos kinakalaban niya ang administrasyon ng kapatid niya? So comment po kayo kung ano pong reaction ninyo, anong tawag ninyo kay Amy Marcos? 'Di ba? Oh, anong tawag ninyo kay Amy Marcos? Oh, Ma'am Rosana, hello po. Na kapatid niya presidente pero kinakalaban niya. Oh, traidor daw. Oh, sabi sa comment section, ahas, traidor, Amy Duterte daw. Mangga. Mangga? Oh, hindi naman. Mangga ba tawag diyan? Mangga? O, doble cara, hudas, traidor, traidor. Sa isip ko, ayun, taludtod, balingbing, bagtit, epal. So ito mga kababayan, comment ninyo dyan. Pwede po i-rewind ito. Hindi po ako, ang nakakapansin lang, marami po. Ilan po ang bumoto kay Amy bilang senadora nung nakaraang eleksyong 2022? So, alam nyo po, sa mga sumuporta kay Amy, nakita nyo naman po ang comment ng tao, traidor daw. Hindi po galing sa akin yan, kaya nga tinanong ko po ang tao na nanonood sa akin kung ano po ang reaksyon nila. So, makita nyo naman po, inggit, selos, traidor, bagtit. So, ito na mga kababayan. Speaking of Amy, mga kababayan, si, tawag dito, si Vice President Sara, na meron pong reaction kay Amy. Sabi ni Vice President Sara, wala na pong pag-asa na makakuha pa ng hustisya sa hearing-hearing ni Amy sa Senado. Bakit? Kasi dalawa lang naman mga kababayan ang iisipin ng tao. Una, ginawa ba to ni Amy para maibalik si Digong sa Pilipinas or ginawa ba to ni Amy para mas lalong maipit si Digong na hindi makauwi sa Pilipinas? Dalawa lang yan mga kababayan. Ang isipin ng loyalista kakamping at DDS, ang DDS hindi naman nag-iisip yan kasi mga bobo yan eh. Hindi nag-iisip ang mga DDS kasi mga bobo yan. Dalawa lang isipin ng kakamping at loyalista. Ang mga DDS hindi nag-iisip yan. Ang isipin ng kakamping at loyalista, dalawa lang yan. Ginawa yan ni Amy para iboto siya ng DDS at akala niya may loyalista pa. So, ang loyalista kakamping, never talagang iboto yan si Amy. Kasi alam naman nila na traidor nga daw, di umano, ayon sa comment section. Sa DDS naman, ang sabihin nila, Amy, kahit pa magbalintong-balintong ka dyan, kahit balatan ka namin, Marcos ka pa rin. Sabi nga ni Salpanelo, lokohin mo, lelang mo. Ipa-impeach mo muna yung kapatid mo bago ka namin paniwalaan. So, hanggat hindi daw ipa-impeach ni Amy si BBM, hindi daw sila maniniwala. So ngayon, mga kababayan, sabi ni Sara Duterte, wala na tayong aasahan na hustisya sa hearing ni Amy sa Senado. Wala tayong mapapala dyan. At kumbinsido daw si Sara na wala po siyang mapapala. Bakit? Kasi nga, hearing ka ng hearing dyan. Para saan? Para paniwalaan ka ng DDS. Hindi maniniwala sa'yo DDS. Loyalista nga, sinusuka ka na eh. Diba? So sabi ni Sara, impeach Vice President Sara Duterte, say that she still considered Senator Amy Marcos as her friend despite a spat between her and the senator's brother. Pero, ang sabi ni Sara, dalawa lang yun. Ito sabi ni Sara yan, MPAC leadership pa rin yan. Sabi niya, dalawa lang yun. It's either magpaplastikan kami or it's really beyond friendship. Na real talk. Na real talk ni Sara si Amy. Dalawa lang naman yun eh.
Either magpaplastikan kami or it's really beyond friendship. Sabi ni Sarah, ay may ads po, wag po kayo mag-skip. She still considered Senator Amy Marcos as her friend, despite a spat between her and the senator's brother. So, mga kababayan, yun po, real talk na real talk. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, ito tayo bilang Pilipino, marami na tayong na-experience sa buhay, marami na tayong pagsubok, marami na tayong hamon na hinaharap. 'Di ba? Marami na tayong tawag dito, marami na tayong napagdaanan sa ating buhay. Ngayon, kung kayo ang nasa sitwasyon ni Sarah at kung kayo ang nasa sitwasyon ni Amy, magtitiwala pa ba kayo sa bawat isa? Siyempre, kung si Sarah siguro bilang delikadesa, kahit sabihin nilang nagkagulo ang pamilya nila, andun pa rin naman yung pakikipagkakilala nila. So magkakilala naman talaga sila, hindi natin maitanggi yan. Yung pagtulong ni Amy at pagtulungan nila ng mga Duterte, andun yan, hindi yan makakalimutan. Pero mahirap kasi ang tiwala. At trust can't buy. You can't buy trust. 'Di ba? Kasi ang isipin ng tao, kung si Sarah magtanong sa akin, Ken, anong masasabi mo sa amin dalawa ni Amy? Ako, bilang citizen, bilang Pilipino, isa lang naman masabi ko, kahit magserkubalintong kaday, kapatid pa rin ni Marcos yan. So huwag ka na magtiwala dyan. Ngayon, kahit magserkubalintong kaday, damage has been done. Yung pakikipagkaibigan, normal na yan eh. Yung pakikipagplastikan, normal na yan eh. Pero yung tiwala, wag na. Kaya sa mga nanonood sa aking DDS, wag na po kayo magtiwala. Kasi mga loyalista nga at kami nga mismo na sumuporta kay BBM, wala nang tiwala kay Amy. DDS pa kaya? Magtiwala pa kayo kay Amy? Wag na. 'Di ba? Mahirap kasi yung 'di ba? Buti pa nga ang kondo may trust. Kay Amy, wala. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, hindi naman tayo pinanganak kahapon lang. Hindi na natin kailangan ng civil. 'Di ba? Mahirap kasi ang tiwala hanapin. Yung pakikipagkaibigan, pwede mo naman plastikin yan. Yung iba nga dyan, nakikipagkaibigan kasi bakit? Kilala ka, may impluensya ka, may pera ka. Marami kang kaibigan. Pero pag dumating ang kagipitan, wala kang kaibigan. Katulad kay Harry Roque, speaking of Harry Roque, tignan nyo noon, kada may cabinet meeting, kada may occasion sa Malacanang, si Harry Roque at si Sal Panelo laging magkatabi yan. Pero nung nalaman ni Sal Panelo na si Harry Roque may kasong kinakaharap, nagulat ako. Sabi ni Sal Panelo, sino yun? Sino siya? Hindi ko siya kilala. Nagiging ulyanin bigla. Nakakalimutan agad ni Sal Panelo. Diba? Hindi siya agad napaisip na wala siyang dalawang isip na sino ba yan? Sino ba yun? Diretso, hindi ko siya kilala. 'Di ba? Ganyan naman talaga ang bagay, lalo na kapag DDS. Kapag DDS ka, ma-impluwensya ka, marami kang kaibigan. Pero useless yung pagiging pagka-influencer mo or pagka-impluwensya mo. Di ba? Aanin mo yung marami kang pera. Ma-impluwensya ka. Tapos nagkaroon ka ng kaso, lahat ng kaibigan mo nagkaulyanin bigla. Di ba? Tama ba ako? Am I right, Mr. Chair? Am I right? Di ba? So tapos na tayo dyan. Dito tayo, mga kababayan.